Hello, good evening. So, ang niluto natin ngayon is adobong manok. Since hindi ko na pala binimedyohan yun, naghugas na ako ng kamay dyan. At ito nga, inugasan ko na rin yung manok. Nakailang hugas ko na, so ginilid ko lang siya. Hindi ko na pinakita video. So, ngayon ito ang tuktukan. Ito yung inugasan ko din. Pati yung kutsilyo na gagamitin natin sa hiwa ng sibuyas bawang. So, ito yung chicken. Malinis na po yun. Hinugasan ko na yun kanina. Pati yung kamay ko nagugas na ako. So, para hindi rin malansan, lagyan ko na ng asin. So, at saka katapos ko lang dyan maligo at magpaligo din ng aso. So, kasi gusto ko nakaligo na ako bago ako magluto para fresh ba oil. Ayan. imimix lang natin yung chicken sa asin. Ayan. So, malinis na po yan. Hindi ko lang pinidyohan yung manok. Pero nahugasan na po ng ilang beses. So, ayan, babad lang natin sa asin muna. So, since nakailang nakagulay na tayo kahapon sa adobong manok. So, sa ngayon, maghiwa na naman ako. So, tabi ko muna yung paminta, mamaya ako na siya ilalagay. So, sa ngayon, hiwain ko muna yung bawang. Pero bago ko siya hiwain, pinupukpok ko muna para mabango yung bawang. Ayan. Tapos, syempre, babalatan natin. Ayan, guys. So, sobrang pagod ng araw ngayon. Naranasan niyo na rin ba yung parang feeling na parang stuck ka, napapagod ka, ganun. Pero dapat tuloy lang. May time siguro na may perfect time pa para si Lord sa'yo. Na minsan kahit gusto mo mag-go, pero minsan kailangan mo magpahinga pala. Magpahinga sa presence ni Lord. So, ayan. Pinukpo ko na yung bawang. So, babalatan na natin to at hihiwain natin, guys. So, di ba minsan nakaka-drain din lalo na kapag napapaisip ka. Minsan sabi mo, it's time na parang marami nang napiling mo na parang nahuhuli ka, ganito, ganyan. Pero sabi nga is magtiwala lang kay Lord sa process ni Lord. Kaya kahit minsan gusto mo magmadali na dapat paka-graduate mo, may work ka na, may ganito ka na, pero ang nais pala ni Lord is i-build yourself ulit na bago ka ulit magkatrabaho, na bubuuin ka niya ulit, na pinapapahinga ka para pag nagtrabaho ka, okay ka na ulit, ready ka, diba? So, ayun nga. Pero may time talaga na parang stuck yung feeling mo. Pero ito nga, kapag nalulungkot ako, talagang pinaka-best solution is prayer. And always rely on God. At maniwala ka na lang na may magandang araw. Diba, lagi. So, tapos na natin iwan ng bawang. So, sibuyas naman. So, ayan. Grabe ito, habang binabalat ko yung sibuyas, talaga na, first time kong mapaiyak dyan sa sibuyas na yan. Ilang beses ko na pagluluto, ngayon lang ako umiyak sa sibuyas. Tapos, ayun. Condolence, ayan. So, dapat, yun nga, condolence din pala sa pamilya ni Lola Esther. Recent press kay Lolo Pitts. Sila yung tao din na nag-help sa amin dati nung time na walang-wala kami. Talagang doon nag-stay sila mama at ate nung wala pa kaming tirahan dito sa Taytay Rizal, dito sa Metro Manila. Talagang isa sila sa ginamit ni Lord para may matuluyan kami. So, ayan, hiwain ko muna yung sibuyas. Grabe magpaiyak yung sibuyas, guys, no? Pero alam niyo, napakabuti ni Lord kasi talagang walang-wala kami nung pumunta kami dito sa Metro Manila. But God is so amazing. God is the great provider. And ito pa, nakapagtapos pa ako ng kolehiyo because of God. Si ate nakapagtrabaho. Si Kuya Kinit nakapag-work. Si Mama na dati sobrang sa trabaho ngayon, pinahinga talaga si Lord. And siya ni Lord, si Mama, para makapag-focus kay Naomi.
Talaga napakabuti ni God. At si Kuya Elmer, yan. Si Ate Bing, si Naomi, may cute kaming pamangkin. Sobrang God is good talaga. Alam mo yun, kapag iba talaga pag ang Diyos ang kumilos, di ba? Wala talagang mahirap sa kanya. So, ayun, inugasan ko din yung tuktok, yung ating chopping board. So, next is yung luya naman. Di ba guys, hindi talaga nawawala yung luya. Kasi nga, di ba, talagang pangpabango yan sa ating nuluto at para hindi rin malansa yung manok, guys. So, ayan, ibabalat. Sabi nga sa akin ng mama, may pambalat daw kami dun. Since hindi ako marunong gumamit nun, so, masanay ako sa kutsilyo. Sa kutsilyo na lang ako for the push lang. Carry naman di ba? So, ayun, balik nga tayo. Alam niyo talaga, isa sa mga bagay na natutunan ko sa buhay. Kasi, ang buhay talaga hindi laging okay. Hindi laging masaya, sagana, maayos. But, may mga problema, pagsubok, temptation. Pero, once you rely on God, once you trust in God, walang imposible kay Lord Kayang-kaya niyang baguhin ang buhay mo. Kayang-kaya niyang baguhin ang pagkatao mo. Baguhin ka spiritually. Kayang-kaya kanyang tulungan. Kayang-kaya kanyang ilaban sa mga pagsubok na nararanasan mo. So, always rely on God because God is most powerful sa lahat. Pinakamakapangyarihan si Lord sa lahat. Kasi minsan mahirap sa atin maniwala kasi madalas tayo ay to see is to believe. Pero for me, bilang isang Kristiyano, sa paglalakad ko bilang isang Kristiyano, maraming akong napatunayan na God is a God. God is so powerful. God is alive. Buhay ang Diyos. Makapangyarihan si Lord kahit hindi natin siya nakikita. The way na paano siya kumilos sa buhay namin, sa mga ginagamit siyang tao, diba? As in, mapapatunayan talaga na buhay ang Diyos, na God is good. Na siya lang ang pinaka-dahilan paano natin mapagtagumpayan lahat ng problema. Basta maniwala ka lang sa Kanya, manalig ka lang, na kahit anong season ng buhay mo, masaya ka man ngayon, malungkot, may problema, sagana, may pagsubok, anong status ng buhay mo, always believe in God, always rely on God, always have na magkaroon ka ng faith at tiwala sa Kanya. Sabi nga, there's a rainbow sa mga kalungkutan sa buhay natin, di ba? So, ito yung luya. Hindi ko kabisado yung moto, kaya pasensya na guys. Wala lang. Kasi nga, di ba, maganda na habang nagluto tayo, dapat nag-share tayo ng mga encouragement. Kaya, malaga na minsan kamusta, hindi natin yung mga nasa paligid natin, yung magulang natin, yung kapatid natin, or even mga family natin, kasi minsan hindi natin alam kung nagsasuffer ba sila ng lungkot, kung okay lang ba sila. Kaya malaga yung lagi natin silang kamustahin. Lagi natin silang bigyan ng kalakasan. Like, paalala sa kanila God na mahal sila ni Lord. Na may purpose sila, ba't sila nandito sa mundo, di ba? May plano sila sa bawat isa sa atin. So, alam mo, kahit simpleng pagpapalakas lang ng loob sa kanila na para na maramdaman nila na we are all special because God created us. So, ayan. So, nagisa ko na lahat. Nilagay na natin yung chicken, sibuyas bawang. Hindi ka hinalo na natin, di ba? Habang nagkikwentuhan tayo, nakaluto na tayo. So, nilagyan ko din ng sugar, syempre, para masarap talaga. Lagyan na natin ng mga panimpla. Lagyan ko din ng mga, di ba? Para hindi natin ramdam na pagod. Pati toyo, nilagyan na rin natin. Tinignan ko nga kung may laurel ba dyan. Pero bumili pa kami talaga sa tindahan. Since ang adobo kasi gusto namin yung parang tuyot. Kaya kukuntian ko lang yung sabaw nito kasi mas gusto nila yung, alam niyo yun, yung tuyot ganyan. So, ayan, lalagyan na natin ng patis. Sabi ni Modra, wag ko na daw to asinan. So, patis yung parang pinaka-asinan natin. Pero konti lang, syempre. Ayan. At hindi ko rin to muna lalagyan din ng magic syrup. Lalo na kasi aanuhan ko yung pamangkin ko. Tatabihan ko yung pamangkin ko na sinili. At sana may natutunan kayo. Alam niyo, na-share ko lang na konti. Ganito.
pangpalakas lang at sana okay lang kayo ngayon. So, ayan Laurel, kasi nga kanina walang Laurel dyan. So, lumabas pa talaga si Madra para bilhan ka ako ng Laurel. Ayan. 'Di ba? Sakto lang 'to sa amin kasi since si ate hindi na siya babaon kasi parang may handaan sa school nila. So, kami lang nila mama nito. So, ilan lang kami dito. As in, kasya si Naomi naman. Sabaw lang ang gusto niya eh. So, ayan, isang basong tubig lang nilagay ko na tubig. Nilagyan ko na to ng toyo kanina. Kasabay nung asukal. So, sabi ni mama, mamaya ako nalagyan ng suka pag malapit na lang maluto yung manok. So, ayan ko siya kumulo para malagyan ko na rin yung pamangkin ko ng sabaw, matabihan ko siya kasi tsaka kanina nilagay ko na rin yung patata, sinabay ko kanina, di ba nakita niyo naman ba nagkikwento tayo. Pinupunasan ko ang gilid-gilid ng lutuan para ma-maintain natin at hindi kumapit yung mga mantika, mancha like ng toyo kanina. Diba yun? Basta kapatid, once you overthink, pray lang talaga. Once you worry, lagi lang natin alalahanin ng mga salita ng Panginoon. So, ayan, nagkulo na siya. So, habang nagpapaantay ko makulo na unti. Ito ako, eme-eme lang ako ito sa gilid. Naantay ko para matabihan ko na yung aking pamangkin. So, ayan, nagkulo na siya, guys. So, pwede ko na maano ng pamangkin ko. Kung ano ng pamangkin ko, lalagyan ko na ng suka. Napadami ko nga dyan yung suka, kaya hindi ko muna tinabihan yung pamangkin ko kasi papatikim ko kay mama kung sakto na ba yung asim niya, di ba? Ayun, pinatikim ko kay mama pero sabi ni mama ay nasobrahan sa asim, so lagyan ko daw ulit ng sugar to at ng tubig para mag-agaw yung tamis at saka yung asim. So, nilagyan ko muna nga siya ng sugar. Siyempre, mama's knows best, diba? Kaya makinig sa mama. So, ayun, pinatikim ko kay mama, okay na daw. Pero, medyo maasim pa, so, kaya need ko lagyan ng tubig. Sabi ko kasi medyo napadami ko talaga yung suka. Kasi dati hindi talaga ako marunong mag-adobo. Ngayon lang ako natuto ng adobo, promise. Kaya, pag adobo talaga, naghingi ako ng kay mama, mga tips, mga paano lutuin, mga paano step by step. Kasi dito ako sa adobo, nahirapan lahat magluto, promise. Kasi hindi ko nga alam magtansya. So, ayan. Hinalo ko na lang siya para kumapit. Hayaan lang natin siyang kumulo. Tinabi ko muna. So, ayan, kulo na. So, dahil okay na siya, tatabihan ko na yung pamangkin ko since wala naman to magic sarap. Kasi hindi namin nilalagyan ng magic sarap pag tatabihan yung pamangkin ko. Ayan. Tatabihan ko siya kasi mahilig siya sa sabaw. Mahilig. 1 year old pa lang yung pamangkin ko. So, bali magto 2 years old lang siya. So, napansin niyo konti lang siya kasi ngayon lang talaga sa amin lang to. As in, first time ko magluto ng adobo, guys. Sobrang dati hirap ako magluto ng adobo. So, ngayon pwede ko na siya lagyan ng magic sarap. Ayan, konti lang siya. So, syempre, hindi talaga buo yung natin pag walang magic sarap, no? Tsaka, gusto talaga nila yung parang malagkit na ganito, ng timpla ng manok na adobo. Yung hindi masabaw. Ayan. Ilagyan ko rin ng asukal para, kasi nagmamantika-mantika na talaga siya eh. Ang sarap nga niya eh. Alam mo yun, na minsan gusto ko salita ng Bicol. Shoutout, taga Bicol talaga kami. Pero, namimiss ko na rin sa Bicol kasi iba talaga yung simoy ng inyong probinsya, ang hangin ba sa Bicol. Sana taga Makaway kami sa bakasyon. So, tinakpan ko muna para maluto yung magic sarap. Tapos kapag maya-maya ay pwede nang makain. So, ayan. Luto na siya. Ito na siya, guys. Yan. Thank you. Thank you po. Salamat. So, luto na yung ating adobong manok. Yun lang.